Ang dalawang alert list order ang Justice Department laban kay dating Congressman Arnolfo Teves Jr. Mamaya po pag-usapan natin yung vlogger, Standby po kayo doon. Itong vlogger na ito parang matindi ang tama eh. Mali na naman yung kanyang facts. Mamaya tingnan po natin, Standby po kayo doon. Kaugnay po yan ang umunoy pagpatay kay dating Negros Oriental Governor Roel Degamo. Sa ilalim ng alert list order, dapat i-report ng Bureau of Immigration Officers ang lahat ng galaw ni Teves papasok o palabas ng bansa. Yan, tingnan natin may dalawang bagong alert list order kay Teves. Okay? Ano yung una? Ulitin natin. Ano yung una? Galaw ni Teves papasok o palabas ng bansa sa PNP at NBI. Dapat ding una, yung galaw. Kailangan i-report ng BI. Okay? Ng Bureau of Immigration. Okay? Pangalawa, agad na ma-turn over sa mga otoridad si Teves sakaling mahuli. Kung mahuli, dapat i-turn over sa DOJ. Ano pong bago? Natural. Di ba? Natural. Pagka may alam ang Bureau of Immigration, di ba matik na yon? Kailangan pa bang i-press con yun? Kailangan pa bang ilabas sa media yun? Kasi 2 list orders eh. May order na bago. 2. Kailangan pa bang i-order yun? O dapat alam na ng Bureau of Immigration yun? At dapat alam na nila na i-monitor si Teves. At kung nahuli, dapat i-turn over sa DOJ. Anong gagawin nila kay Teves? Di ba? Di ba matik na yun? Ewan ko kasi yung dating sa akin dito, parang dinadramahan na naman. Kasi yung balita kay Teves, parang paulit-ulit ng paulit-ulit. Parang pasamain si Teves, tapos nagagamit para malihis tayo. Diversion eh. Another diversion po ito. Para dun sa kanilang tinatrabaho at kanilang proyekto na Tamba Initiative. Etong PI. Kaduda-duda kasi. Maglalabas ng order na matik namang dapat ginagawa. Correct, Samuel Gires. Ginagawang pantakip sa issue ngayon. Binabalik na naman nila si Teves. Ayon po sa Justice Secretary, inilabas ang mga utos para i-restrict ang kilos ni Teves at mapadali ang pag-aresto sa kanya. Inisyu ang mga ito kasunod ng court warrant kay Teves noong September 2023 at ng Interpol Blue Notice noong February 2024. Ang dami na, di ba? Ang dami nang ginagawa kay Teves, napapansin nyo? Hindi naman nila nahuhuli. Sabi ni Jing Smile dito, sunod niyan si Bantag. Di ba? Parang, ewan ko, parang ginagamit na lang yung isyong Teves eh. Baka mamaya, next week, si Bantag naman, bubuhayin naman. Hindi naman nila nahuhuli kung ano, ang dami na nilang nilalabas na balita. Di ba? Tsaka, pwede nyo namang ginagawa yung trabaho ninyo nang really, anong purpose para ilabas sa media? Definitely, there is an active attempt na ilabas sa media. What is the purpose? Siguro kung malakas-lakas lang si Boying, naka-press con yan. Balita natin, hindi natin alam naman kung totoo, no? Pero may sakit ata. Kasi hindi na nagpe-press con si Boying. Puro ganyan, no? Statement. Pero kung malakas yun, ay naku, binakbakan na naman siguro si Teves. Yun lang naman ang sa akin. What is the purpose? Ba't kailangan ilabas sa media? Para masabing may tinatrabaho kayo? Para ma-divert ang issue? Para mapasama nyo na naman si Teves? In preparation din ba yan sa election? Para manalo ang mga kalaban ni Teves dyan sa Negros sa 2025?
Hmm. Hindi talaga nagbe-verify ang media, Coach Oli, unfair ang narrative report nila, oo. Pero ito may attempt talaga on the part of DOJ siguro na talagang paratingin sa media. Kasi ni-report, eh, 'di ba? Hindi naman nagsalita si ano, oh. Yun ang style nila, eh. Wag po nating kakalimutan, doon sa manonood ng replay, lagay niyo diyan kung naniniwala ba kayo sa sinabi ni Kibuloy o hindi. Pero ngayon, merong tayong poll, boto po kayo diyan. Naniniwala kayo sa statement ni Kibuloy? 89% sinasabi naniniwala sila. 11% lang ang hindi naniniwala.